Allah SWT say, sabi ng Allah sa Quran, pinakamalaging madaya ang shirk. Ano yung shirk? Samba sa Diyos siya, samba sa isang Diyos. Diyos ko na nag-Diyos yung tagapagpika at siya yung bibigay na lahat. Kung ginawa na tapat sa Kanya, ginawa ng ibang Diyos maliban sa isang Diyos. Naman, yan lang tawa, shirk. At ito yung sabi ng Allah, pinakamalaging madaya. Pinakamalaging masama, pinakamalaging madaya. Kaya yung samba sa maliban sa isang Diyos, yung tunay na Diyos, siya yung bibigay ng lahat, siya yung bibigay ng pagkain, siya yung bibigay ng buhay, siya yung bibigay ng lahat ng bagay. Dapat tayo sambahin sa Kanya, hindi sa paliban sa Kanya. At hindi samba sa mga Diyos-Diyusan, samba sa mga revolto. Kahit sa Quran, kahit sa Biblia, kahit sa lahat ng reliyon, lahat ng libro ng lahat ng reliyon, yan lang talaga pinakamalakit kasalanan. At yan lang pinakauna-utos na huwag na sambahin maliban kay isang Diyos lamang. Yung tunay ng Diyos, yung tagapaglikha. Sino yung tunay ng Diyos? Siyang Allah. Siyang tagapaglikha. Siya ang ari. Siya ang banal. Siya ang dakila. Siya ang bibigyan ng buhay. Siya ang bibigyan ng kamatayan. Siya yung bibigyan ng lahat ng bagay. Siya ang likha ng lahat at hindi siya nalikha. Hindi siya na, he created everything but he is not created by, he is not created one. Okay, lahat na bagay siya yung likha. At siya yung tagapaglikha. Siya yung tunay na Diyos. Siya yung isa, lang siya. At hindi siya kailangan. Hindi siya nagkaanak, hindi siya pinakanak, at anuman siya. At wala siya anuman katulad. Pinakang explanation ng yung tunay ng Diyos, siya yung tagapaglikha. At lahat maliban sa Kanya na likha lamang. Okay? Lahat tayo likha lamang, likha ng Diyos. Yung siyang Allah, yung siyang lang yung tagapaglikha at siya yung likha lahat ng tao, lahat ng bagay at galing tayo, lahat galing sa Kanya. Lahat tayo galing sa Kanya. Samba tayo sa Kanya at wag di tayo samba sa mga Diyos-Diyusan. Yung tunay ng Diyos Allah, isa lang siya, sabi ng Allah sa Quran, Qul Allahu Ahad, sabihin mo siya, Allah nag-iisa, Allahu Samad, Allah the Eternal Absolute, wala siya may kailangan, hindi siya kailangan ng kain, tulog, inom, hindi siya kailangan ng time, oras, hindi siya kailangan ng space, unlimited, infinite siya. Wala siya umpisa, wala siya katapusan. At hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. At wala siya anuman katulad. Si Jesus Christ, hindi pwede siyang Diyos dahil hindi siya isa lang. Marami tao sa mundo, marami propeta sa mundo. Marami taga-Middle East sa mundo. Si Jesus Christ, isang tao, taga-Middle East. Si Jesus Christ, hindi pwede siyang Diyos dahil marami siya kailangan. Kumakain siya, inom siya, pagod siya. Lahat ng yung ginawa ng isang tao, ganun din siya si Jesus Christ. So may kailangan siya. Yung tunay ng Diyos, isa lang at wala siya kailangan. At si Jesus Christ, hindi pwede siyang Diyos dahil na siya yung pinanganak. Lahat ng alam na tao na si Jesus Christ pinanganak galing sa nanay niya. Yung tunay ng Diyos Allah, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Okay? So yun pangatlo. At yung pangapat, hindi pwede si Jesus Christ isang Diyos dahil marami siya katulad. Katulad sa kanya si Moses, Jesus, katulad kay Moses, katulad kay David, katulad kay Zakaria or Yahya. Marami siya katulad. Si Muhammad, katulad kay Jesus. So marami propeta katulad kay Jesus. So hindi pwede siyang Diyos dahil marami siya katulad. Si Diyos Allah, wala siya katulad. Hindi siya parang langit, hindi siya parang lupa, hindi siya parang tao, hindi siya parang hangin, hindi siya parang tubig, hindi siya parang lupa, hindi siya parang buwan, hindi siya parang araw. Dahil wala siya katulad. Okay? Kahit anuman pwede tayo isipin, hindi pwede siyang Diyos. Pwede mo isipin lahat ng bagay, hindi pwede siya isip ng Diyos. Dahil wala siyang itsura, wala siyang form, wala siyang ayuno, wala siyang anyo, wala siyang form. He is unlimited. Hindi siya pwede sabihin na ano yung limitation ng dakilan niya. Wala. Dahil yung dakilan niya unlimited. Yung lakas niya unlimited. Yung presence niya unlimited. Okay, so yan ang explanation ng tunay na Diyos. Kung samba sa maliban sa Kanya, tao or katulad yung mga Hindu, samba sa mga baka, mga punggoy, lahat shirk. Okay, mayroon na marami tao na samba sa pera, yan din shirk. Hindi kailangan na samba sa pera. Pera ay isang bagay lang, isang tikka ng Diyos pa rin.
Sino yung samba tayo? Samba tayo kay God Almighty Allah. Siya yung tunay ng Diyos. At wala siya katulad. At sabi ng Allah sa Quran na, innahu may shirk with life, qadaramallahu alaihi jannah wa nar wa ma lis-zalimin. Sa katotohanan, sino man kawa ng mal kay Diyos, kinawa ng ibang pang Diyos, binawan ng Diyos sa kanya ng paraiso. At yung tiraan niya sa kabilang kuhay, imperno, at siya wala siya na may tulong sa kanya. Okay, so magsamba tayo sa isang Diyos, yung tunay na Diyos, Allah, Diyos na napaklikha. At iti tayo na samba sa mga Diyos, iti tayo na samba sa mga revolto, para meron tayo ligtas sa kabilang buhay, punta tayo sa, hindi tayo papunta sa imperno, at punta tayo sa paraiso na walang hanggan. May Allah guide us, may Allah forgive.